Hi guys, magandang hapon, gabi, umaga, tanghali po sa inyong lahat. Ayun guys, meron lang po akong mensahe po sa aking mga ginigiliw at mga mahal kong mga kliyente sa Alejandras Barbershop. Ako po yung may-ari ng barbershop, and then ang aking barbershop po ay pinangalan ko sa anak kong si Alejandra. So ayun, may mga pangyayari po kasi na talagang kahit po sa iba't ibang barbershop ay nangyayari po talaga to. Hindi maiwasan na may mga nagtatampong mga kliyente sa pag-aakala nila na sila ay sila na talaga yung mauunang magugupitan. Nangyayari po talaga yan. Nung ako po ay namamasukan ho sa bilang isang barbero sa isang barbershop dyan sa Quiapo, Maynila, sa Tondo, sa Baysa, nangyayari po talaga po yung ganong tampuhan, at nangyari na rin po dito sa barbershop po. Ang masaklap nga po niyan, ang nakakalungkot nga po, ang dalawang nagtampo sa akin, marami-rami na rin, pero dahil medyo bago-bago pa, sariwa pa, ang hindi ko po malilimutan, dalawang naaalala ko yung dalawa magbiyanan pa. Ganito po yon. Meron pa akong customer na unang dumating po siya ng alas 12, sabi niya babalik siya, ayun, pero bumalik po siya alas 3 na ng hapon. At meron naman po akong, bali hindi nga alas 3 ng hapon yun sa alas 6 na po siya dumating ng alas 5:30 na po siya dumating ng gabi, ng agaw dilim. So ngayon, meron naman po akong customer na matagal pong pumila, dumating po siya ng alas 3:30, inabot po siya ng alas 6:30, alas 6 ng hapon, alas 6:30 ng hapon din dumating, naghintay. So ngayon, dahil nga po itong matagal na naghintay na to, sa pag-aakala na po na siya po ay susunod ng gugupitan, biglang dumating ngayon yung bumalik. So sa pag-aakala naman po nitong, parang galit na ako no? Sa pag-aakala naman po nung itong isang customer ko na matagal na naghintay, ay siya na. So ngayon guys, hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanila to. Eto na, nagkasagutan ngayon dalawa. Ang sabi nung isa, kanina pa kami dito Sabi nung isa, hindi, kanina pa ako dito, nauna na ako dito nagpa-reserve lang ako kay Jojo So, ang sabi naman kasi nung unang dumating na hindi pumila, dadating siya ng alas 12. Kaso dumating siya alas 6 na. Ngayon guys, ito nakalulungkot guys. Nagtampo ngayon, nagsagutan silang dalawa. Ang sabi nung isang customer, hindi naman kita nakita pumila rito, kanina pa kami dito, alas 3 nakapila ang haba ng pila, nagtaga kami pumila rito. Ikaw hindi ka naman pumila, hindi ka naman namin nakita rito. Ayun yung sabi nung matagal pumila. Hindi, ang sagot naman hindi pumila nga kami rito Nagpa-receive nga ako kay Jojo So, sa madaling sabi, ang nagupitan ko ngayon, yung biglang dumating. Kasi nakapag-compromise naman ako sa kanya na, sige, susunod ka rito. Ayun ang nangyari. Nagtampo ngayon sa akin yung customer ko na yon. Hindi na siya nagbagubit dito kahit kailan. So ngayon, hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanila hindi ko alam kung paano ko hihingi sa kanila ng pasensya. Nagtampo ngayon guys, ito na nakalulungkot guys. Pag nakakasalubong ko dyan sa kalsada sa labas, hindi na ako pinapansin. So ngayon, nasundan pa ho ito. Ang masaklap niyan ay magbiyanan pa tong dalawa na to. Merong isang customer, parehas ka ng kwento yung yung matagal yung bumalik at saka yung biyanan nito na bumalik din naging nabalik din ang pangyayari. Ngayon, meron akong unang customer na dumating
kumbaga, may dumating na customer ko na ginugupitan na ako. May dumating na una. Ang sabi niya, Kuya Jojo, sunod ako dyan na. Umalis din to. Umalis siya ng mga alas 8:30 ng umaga. Bumalik siya ng alas 11:30. Diba? Pagbalik nito, bumalik din ngayon yung nagsabi na babalik din siya. So madaling sabi, ang ginupitan ko ngayon ay yung unang dumating na una ring bumalik. Hindi ko lang mapailiwanag dito sa isang customer ko na to na mas nauna pa siya. So ngayon guys, nagtampo ngayon sa akin ngayon guys. Hindi na nagpagupit yung pangalawang dumating na pangalawa ring bumalik. Dahil sa pag-aakala niya ay siya nang gugupitan. So ngayon guys, nakakalulungkot guys dahil hindi ko sa kanila man naipaliwanag ng maayos guys. Kaya nagtampo sila. So ngayon guys, ito na. Bumalik ngayon yung hindi na nagpagupit ngayon yung isang tao na yun. Yung isang nagtampo na rin. Alam nyo guys, kapag nakakasalubong ko siya dyan sa labas, hindi na rin ako pinapansin. Kahit kinikibo ko sila, hindi na rin ako pinapansin. So ngayon guys, wala na rin pa akong magagawa kasi nagtampo na sila. Hindi ko na alam kung paano ipaliliwanag sa kanila. So ayoko na rin namang magapon. Basta guys, ginawa ko lang naman yung obligasyon ko. Lamang ang nakalulungkot dito guys, pag mga ganito pagyayari, laging barbero ang nasisisi dito. Barbero nagtatampo. Kasi yan guys, yung mga ibang customer ko naman, hindi naman sila magkakakilala. So talagang numero unong ako po talaga nasa akin po talaga ang pagsisi. Sa akin din po sila nagtatampo. Kaya nga ito guys, gumawa pa ako ng mensahe para sa inyo na dahil sa pag-aakala ko po, nakahigit nyo po akong maiintindihan. Ginagawa ko lang naman po yung yung regulasyon ko dito sa barbershop na hindi naman kasi alam ng pangalawang bumalik at pangalawang dumating na pangalawang bumalik na mayroon pang naunang dumating na umalis din na nauna ring bumalik. Dito na po nagkakaroon ng tampuhan. So, yun. Ito, nakakalungkot kasi yung mga customer po na yon ay mga matatagal ko na rin pong customer. Yung isa pong huling nagtampo sa alam ko mahigit 10 taon ko nang ginugupitan. At yung unang nagtampo, na manugang itong huling nagtampo, kung hindi rin po ako nagkakamali, ay mga 3 taon ko na rin po siya nagugupitan. Balik-balik na siya, kahit na natira na po siya ng bigas, sa akin pa rin po talaga siya nagpapagupit. Sa biglang pangyayari guys, bigla-bigla na lang magtatampo. Nakakalungkot guys, bigla kasi ang mga kaibigan, mga customer ko guys na matatagal ko ng customer guys, tinuturing ko na akong kaibigan yan. Kasi guys, utang na loob ko po sa kanila, sa inyo, ang ganitong hanap buhay ko dahil ang kinakain ko po araw-araw ay sa inyo. Pero guys, wala rin na rin pa akong magagawa pagka kasi yun po talaga ang naging damdamin nyo sa akin po kayo nagtatampo. Pero guys, kaya gumawa na po ako ng ganitong mensahe para kasi guys, meron din naman po ako mga kliyente na talagang mga followers ko na rin po. Kasi dito sa barbershop ko, yung pagbablog ko po ay puro sa pagbabarbero, sa paggugupit, pagtuturo ng paggugupit. Kaya nagsimula po ang aking mga followers ay sa mga customer ko din po. Nakikiusap ako sa kanila na kung pari, follow nila ako, ganun. At sa malamang guys, itong mga nagtampo na po to guys ay nag-unfollow na rin po to. So ngayon guys, wala na rin naman po akong magagawa dahil yun po yung kanilang mindset, yung kanilang hindi ko naman hawak yung kanilang mga gadget, hindi ko naman kumbaga karapatan naman ako nila yan. So yun. So guys, humihingi po ako ng pasensya doon po sa mga naging kliyente ko at kung may mga kliyente pa rin naman po ako na nakaranas po ng ganitong pangyayari ay una pa lang po humingi na ako sa inyo ng pasensya sapagkat hindi po maiwasan yung mga ganung tampuhan. Kaya nga lang po ang nagiging sisi ng tampuhan ay ako. So yun guys, maraming salamat sa inyo.